ang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Magandang araw po sa inyong lahat, no? Ako nga pala ulit si Doc Anton Roquela at ito ang programang Alagang Natural. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga pinakakaraniwang sakit, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. At ito ang diabetes or sa English is diabetes or diabetes mellitus. Ayan. So, ang topic natin, ulitin ko, is kalusugan, kalikasan kontra diabetes or diabetes. Ayan. So, unang-una, saan ba nanggagaling ang diabetes mellitus or diabetes or diabetes? So, ang diabetes ay isang condition kung saan mataas ang asukal sa dugo. Meaning po kasi ng asukal dito is hindi naman po yung sugar itself, but carbohydrates technically or yung basic form or simple sugar po sa loob ng ating dugo. Dahil din ito sa kulang o hindi nagagamit ng maayos yung tinatawag na hormone na insulin ng ating katawan. Bakit? Ang insulin po kasi ay isang hormone na tumutulong sa ating katawan para magamit yung asukal bilang enerhiya. Sa amin nga pong profession, pag tinuturo po ang insulin, isipin po nila na parang ito yung susi na binubukasan niya or binubuksan yung pinto nun sa mga dugo natin para makapasok yung asukal itself. Ayan. So, ulitin ko po, ang insulin na isang hormone na tumutulong sa ating katawan para magamit yung asukal bilang enerhiya. So kapag ito ay kulang o hindi gumagana or sabihin natin merong konting defect, no? Na iipon kasi yung asukal sa dugo. At yung pag-ipon ng asukal na yon, no? Ito kasi yung nakakapinsala dun sa mga maliliit na tubo o maliliit na daluyan ng dugo sa ating katawan. Ayan. At ito yung nagdudulot ng mga komplikasyon. So, meron dalawang pangunahing uri ang diabetes or diabetes. Ito yung type 1 at saka type 2. Ang type 1 po is karaniwang nagsisimula sa kabataan. Bakit? Dito po kasi kulang na o walang insulin ang na ginagawa yung katawan itself. Ibig sabihin, hindi po present si insulin ever since bata sila. Hindi po nasira yung insulin na kung saan ginagawa, pero wala po talaga. Ito po yung mga type 1 diabetes. Yung type 2 diabetes po, ito yung mas karaniwan na sa mga matatanda. Dahil nga nagkakaroon ng damage, no? Or meron ng hindi paggawa ng insulin sa katawan. So, hindi na nagagamit fully yung insulin at nagkakaroon na ng insulin resistance o resistensya sa insulin yung katawan natin. At ito yung dahil sa sobra naman sa pagkain at nakukuha din sa diet o sa dieta. Ayun, so ulitin ko po. Ang type 1 diabetes is kulang o wala na po yung insulin talaga na ginagawa sa katawan. Ang type 2 diabetes naman is insulin resistance na po. Ibig sabihin, ngunit merong insulin, hindi na ito nagagamit ng tama. Ayan. So, ang next question po natin is, paano tayo nagkakaroon ng diabetes or diabetes? So, araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. mataas ang posibilidad, ulitin po natin, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng diabetes kung, unang-una, may lahi ng diabetes sa pamilya. Kung type 1 yan o type 2, bakit po? Nakasama na po kasi yan or naka-integrate na po na let's say for example, yung pamilya masarap kumain or malakas siguro sa kanin o sa tinapay or sa pasta or sa noodles. Kasi ito po yung mga nagpapataas po ng sugar sa ating katawan. No? So, pwede kasi sa environment itself. No, na magkakaroon ka agad yan ng type 1 or type 2 diabetes ka agad. So, may lahi ng diabetes sa pamilya. Yun yung una. Pangalawa po, hindi tamang pagkain. Sabi nga natin, part ng environment at yun nga, hindi kontrolado yung pagkain. Sa pag hindi tamang pagkain kasi, madalas kumakain ng unang-una, matamis. Pangalawa, mamantika. At lastly, yung mga processed foods. So, medyo masakit nga lang kasi ito yung mga masasarap na pagkain. Yun nga lang po, ulitin ko po, yung mga matatamis, mamantika, at yung mga processed food po, pwede po kasi itong magsanhi or magpataas po ng mga sugar levels natin sa katawan. So, nandito yung mga may sedentary lifestyle or yung kulang sa ehersisyo. Nasabi nga natin, sa pag-ehersisyo po, kailangan
at least 30 minutes per day na tuloy-tuloy na paggalaw. Hindi po yung 5 minutes ngayon, 5 minutes mamaya hanggang makabuo po ng 30 minutos ha. Dapat po 30 minutos na tuloy-tuloy. Next po natin dyan is yung pagiging, ano po yun? Hindi po mataba. Yung medyo healthy lang naman, di ba? So, pero technically speaking, yung matataba at overweight po is another factor kung na pwede po magpataas ang posibilidad na magkaroon ng diabetes. So, dito is yung laging stress at kulang sa tulog. Actually po, itong pagiging stress at kulang sa tulog is meron siyang correlation. Kung narinig niyo na po yung stress eating, no? Kapag stress eating po kasi or medyo nagpupuyat, mas madalas po kasi na may oras pa pong kumain or nag-extra kain po kasi. Lalo na nang dapat natutulog ka na. Ang katawan po kasi natin, usually pag gabi na nagsha-shutdown na yan, wala nang paggagamitan ng energy. No? So, pag kumain ka pa or nag-midnight snack ka pa, na iipon lang kasi sa dugo na hindi naman natin nagagamit, na pwedeng mag-lead sa paglaki ng katawan natin or pagtaba or pagiging overweight na ayun nga, masistress ka palalo, so kakain ka ulit. So, technically po, parang paikot-ikot na lang tayo na cycle, no? Yan. So, kaya tandaan natin, ang diabetes ay kadalasang bunga ng ating lifestyle at pagkain. So, ibig sabihin kung medyo malakas ka nang kumain, hindi ka pa nag-i-ehersisyo, na-stress ka lalo, nasakita mo yung itsura mo, hindi naman po sa pang-shaming, pero nasad ka sa itsura mo, kakain ka ulit, masistress ka. So, paulit-ulit na nga po, isa siyang cycle. That's why lifestyle po talaga siya. Kaya, ang isa sa mga dapat natin gawin is harapin natin yung lifestyle at ayusin po yung lifestyle. Pag-uusapan natin yan mamaya ng onte. Okay? Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sige. So, yung next question. Ano ang mga simptomas at ano ang dapat gawin kapag meron ng diabetes? Or ano yung simptomas ng diabetes, di ba? Mga karaniwang simptomas ng diabetes ay unang-una is yung polyuria o yung madalas na pag-ihi, no? Sunod dito is yung palaging nauuhaw or nagugutom, yung parang hindi ka na nasa-satisfy. Kain ka na ng kain or inom ka na ng inom ng tubig. Meron kasing center sa ating utak na nasisira kapag nagkakaroon ng diabetes. Medyo malalim na yun, pero hindi tayo muna. Medyo komplikado na yan, no? Next dito is mabilis mapagod or antukin. Sabi nga natin, kung kulang ka nga sa tulog, hindi mo nagagawa yung mga activities mo, kulang ka sa sirkulasyon. So, technically speaking, hindi nakakaikot yung dugo sa buong katawan mo dahil nga may mga nasira ng mga daan. Bakit po? Ang isa sa mga nagagawa kasi ni diabetes o yung technically hindi naman diabetes itself, yung asukal kasi per se yung problema natin doon. Ito kasi nakakapinsala din sa mga maliliit na daluyan ng dugo natin sa katawan. So, yung mga maliliit na daluyan na yun po kasi yung mga parang dead ends sa loob po ng mga organs natin. Pwede yan sa mata, sa bato, sa mga daliri mo, daliri ng paa, yung mga nerve endings, nagkakaroon sila ng end nerve damage, no? So, ang nangyayari dyan is nasisira yung circulation itself. Kaya nga, merong mga ibang pangyayari na panginimay is kasama doon, yung tipong parang nagsastatic o nawawala ng pakiramdam yung mga dulo ng mga daliri at mga paa. Isa yan sa mga karaniwang sintomas din. Ayan. Next dyan is, sabi nga natin, paglabo sa mata. Dahil sa mata natin, meron din yung mga maliliit, no? Na mga daluyan ng dugo. Sunod din dyan is yung mabagal ang paggaling ng sugat.
tandaan natin po, kapag naghihilom ang isang sugat, no, may mga maliliit na blood vessels na kumbaga parang tinutugma-tugma ulit o pinagdidikit. So pag sira po or hindi na nakakapaghilom dun sa tamang lugar na yun dahil nga may constant stress dahil dun sa asukal itself, no, na meron sa dugo, is hindi po nakakagaling or hindi gumagaling kaagad yung mga sugat itself. At again, pwede pa rin itong maging sanhi pa ng infection dahil nga may sustansyang pwedeng makain yung mga bakterya. And very prone yung mga sugat ng mga diabetics o yung mga may diabetes sa infection itself. Nagiging immunocompromised na po kasi sila or bumabagsak yung kanilang resistensya. Ayan. And then, lastly, ulitin ko po, mas madalas yung infection nila tulad sa ihe o balat. Kasi ito yung mga medyo maninipes na lugar ng parte ng katawan nila. Kaya, balik po tayo din sa isa, mabagal gumaling ang sugat. So, ulitin ko po yung mga karaniwang sintomas. Madalas umihi, parating nauuhaw, nagugutom, mabilis mapagod or antukin, paglabo ng mata, pagninimay o pagkaroon ng parang pawalan ng pakiramdam sa mga daliri ng kamay, pati daliri ng paa, pagbagal gumaling ng mga sugat, at ulitin ko po, madalas ang magkaroon ng infeksyon at matagal nga po gumaling yung mga sugat. Ayan. So, ito yung mga sintomas ng diabetes or diabetes. No? So, ano yung dapat gawin agad kapag meron na sigurong diabetes or naghihinala pa lang ng diabetes, no, sa ating katawan? Unang-una po, hindi natin yan malalaman kung hindi tayo magpapatingin hindi po sa albularyo, sa doktor. Okay. So, dapat mapatingin mo tayo sa doktor, no? At magpa-laboratory test po tayo ng tinatawag nating FBS or yung fasting blood sugar or ng HbA1c. Dito po kasi natin makikita kung paano na i-utilize at na monitor po natin yung paggamit ng asukal ng ating katawan, no? So, ulitin ko po, sa FBS at saka sa HbA1c. Pangalawa po, meron kasing gamot na nagpapababa po ng mga blood sugar levels natin sa katawan. Ito yung insulin or pwede din pong mga anti-diabetic drugs na kailangan po ng reseta. Ulitin ko po yung mga gamot na to ay hindi po basta-bastang nakukuha lang natin sa botika. Kailangan po natin ng reseta, kaya kailangan magpatingin sa tama po, doktor. Ayan. So, uminom tayo ng marami din tubig. Bakit? Pag mas maraming tubig, tulad na pag-usapan natin sa mga previous episodes, is na ilalabas natin, no, in excess dun sa katawan natin. Pero syempre, mas pipiliin din natin na sakto lang din yung ating sugar na ini-intake. Pero, mas pipiliin natin na mas marami tayong tubig. Ang tubig po natin, again, na kailangan on average is 2 to 3 liters of water per day. Ayan. So, next dito is iwasan nating uminom ng mga matatamis at kumain ng mga matatamis. Bakit? Ito kasi yung pwedeng magpa-increase ng ating sugar levels sa katawan. Ano pa ba yung mga pagkain na pwedeng magpa-increase ng sugar levels natin? Ito yung tinapay. Nako, masarap yun. Ito yung kanin. Nako, masarap din yan para sa ulam. Ito din yung mga noodles. Nako, masarap din yun. Pati yung mga pansit. So, yung mga pinag-usapan natin mga masasarap na pagkain na yun, kanin, tinapay, noodles, pasta, no? Ito kasi yung mga pinagkukunan ng mga simple sugars sa atin sa katawan na, ayun nga, pwedeng maging sanhi ng diabetes. So, again, wag naman po excess. Ulitin ko po hindi natin pinagbabawalan na kumain ng mga ganitong pagkain. Bawasan lang po natin at kung hindi man po, nasa tamang pagkain lamang. Ayan. Next natin is mag-ehersisyo ng regular. Ulitin po natin, kahit yung 30 minutes na palakad-lakad araw-araw ay malaking tulong, or 30 minutes of cardio or 30 minutes of circulation is maganda. Ulitin ko po nasabi ko na to sa last natin na episode or sa ibang episode po ata, na hindi po 5 minutes ngayon, tas 5 minutes mamaya, until makakompleto ka ng 30 minutos. Dapat po, 30 minutos na dire-diretsong galaw. Pwedeng walking, pwedeng jogging. Kung mahilig kang sumayaw, edi mag-zumba. Diba? So, sa mga ganung bagay is kayang-kaya naman, no, na magawa natin. Basta aktibo ka at gumagalaw ka for 30 minutes straight is makakatulong po sa inyong circulation. Yung pagbilis ng konti ng heartbeat itself, yung inahabol po natin dyan. Ayan. And then lastly, bantayan natin yung blood sugar. No? Bakit? Kailangan nating makita yan, yung parang nagtuturok araw-araw. Paminsan siguro nakita nyo na yun sa mga lolo, lola nyo, mga tito-tita ninyo. Yung pag-check nila, yung paglalabas ng dugo itself, yun yung pang-check nila ng blood sugar. Araw-araw kasi yan dapat minomonitor. Kasama na rin dyan yung blood pressure at saka cholesterol. Bakit itong tatlong to? Yung sugar, blood pressure at cholesterol, diabetes, hypertension, at dyslipidemia po ang mga magkakatropang mga sakit.
So kumbaga, kung meron kang mataas na cholesterol, malamang sa malamang yung dalawa is mataas na. And vice versa, at kahit pagbalik-balik na rin mo yan, sila parati yung mga magkakasama yan, no? So, ulitin po natin, anong mga dapat gawin? Magpatingin sa doktor, sundin yung gamot o insulin na nireseta ng mga doktor, uminom ng maraming tubig, iwasan ng mga matatamis na pagkain at inumin, mag-ehersisyo, at bantayan natin or mag-monitor tayo ng mga blood sugar, blood pressure, at cholesterol. Ayan. Pero siguro nasabi mo naman or napapaisip kayo, paano dok kung wala pa naman akong diabetes or diabetes, di ba? So, ano yung dapat kong gawin para maiwasan ko ang diabetes mellitus, di ba? So, next natin, ang pag-usapan natin dyan is ito na nga, dapat panatiliin nating tama yung timbang. Meron tayong proper weight or proper BMI or yung proper ideal weight sa katawan natin. Pero other than sa timbang, is kailangan kaya nating dalhin yung katawan natin, yung circulation itself. Kaya dapat pasok dyan yung ehersisyo ng regular. Ayan. Next dito, or yung pinakamalaking factor is kumain ng balanse at masustansyang pagkain. Higit na gulay, prutas, isda at whole grains yung kailangan para hindi masyadong tumataas yung sugar, and at the same time, ito yung kailangang sustansya or nutrition ng katawan. Next dito is iwasan natin yung mga matatamis na inumin gaya ng soft drinks at saka mga milk tea. Kasama na rin dyan yung mga ibang juices, no? Na matataas kasi ito sa mga simple sugars itself. So, ulitin ko po, mas mainam po talaga na tubig yung iniinom natin at on average 2 to 3 liters of water daily. Ayan. Next natin, iwasan natin ang paninigarilyo at labis na panginginom ng alak, no? Dahil ito is contributing din po. Kasi sabi nga natin, kapag medyo happy-happy sa mga inyong pamamaraan, mas marami din po ang pulutan. At dire-diretso na po yan, blood sugar, blood pressure, at cholesterol po ang pwedeng tumaas na, sabi nga natin, magkakatropa at magkakaibigan po yung mga sakit na yan. Next dyan is dapat, kung meron ng nararamdaman or nasa certain age na, usually at around 35 years old, dapat talaga nagpapacheck up na tayo ng regular, no? Lalo na if kung merong lahi ng diabetes sa ating pamilya. And then, siguro napapaisip kayo, paano kaya, Doc, is yung, sabi nyo nga kanina, yung mga pagkain, di ba? Yes, oo. Iwasan natin, or bawasan, hindi naman po iwasan, bawasan lang po natin yung labis sa pagkain ng tinapay, labis sa pagkain ng kanin, noodles, at saka ng pasta. Dahil ito nga po yung mga magpapataas ng ating blood sugar levels. Ulitin ko po, kumain ng balanse at masustansyang pagkain. Siguro napapaisip ko, Dok, di ba merong isang parang halaman or herbal na pwede pong makatulong sa pagpapababa ng blood pressure? Actually, meron dalawa na prominent dito sa Pilipinas, no? Ito yung ampalaya, na proven and tested po talaga nagpapababa ng blood sugar. At maganda po yan, lalo na kung mas papait daw, yun ang sabi nila. Pero sa totoo po, maganda po ang ampalaya, lalo na po kung sariwa at hindi po masyadong overcooked. At makakatulong po talaga yan sa pag-regulate ng inyong blood pressure. Ang next po dito, okra. Isa nga katulong din po, may mga studies din po yan. And kung medyo gusto nyo mag-deep dive ng onte, mag-check po kayo ng mga pagkain na medyo mas mataas or mas maganda yung glycemic index kumpara po sa white rice. Sabi nga po natin kanina, ito yung mga whole grains itself. At marami pa pong mga teknolohiya na bago na ginagawa po nila para po makatulong dyan. And syempre po, sabi nga natin, kung kaya nating sundin yung 4 na utos natin dito or yung 4 na magagandang gawain tulad ng pagkain ng masustansya, hydration ng tama, ehersisyo at tamang tulog, is makakaiwas naman po talaga tayo dyan. Pero kung hindi natin lahat kayang magawa yun, pwede din tayong uminom ng mga food supplements na nakakatulong din naman mag-detox ng ating katawan. Tulad ng Immune Advance at saka ng Flavon Pro na makakatulong po talaga sa ating overall health na rin. So, tulad po ni Immune Advance na merong vitamin C at zinc na nakakatanggal po ng mga antioxidants sa ating katawan at si Flavon Pro naman sa mga ibang pamamaga. Dahil nga ito ay merong Yerba Buena. So, ang diabetes mellitus po ay isang sakit na panghabang buhay. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi ka na pwedeng mabuhay ng masaya at matiwasay, no? Pero maaari nating makontrol kasi ito sa tamang pag-iisip, no? Sa tamang knowledge, disiplina, at pag-alaga sa sarili, no? Kaya tandaan natin, bantayan natin ang asukal, mag-ingat sa mga kinakain natin, at alagaan ang kalusugan natin ng mas lalo pa. Kaya, mas mabuting maagapan kaysa malunasan. Again, ulitin po natin yun, no? Prevention is better than treatment dito po sa ating programang Alagang Natural. At ulitin ko po, maraming salamat po at naway manatili tayong matamis ang ugali at hindi ang dugo. Ito nga po pala ang Alagang Natural
At ito ang ating segment ng kalusugan, kalikasan kontra diabetes. Ulitin ko po, ako si Doc Anton. Ito ang programang nagbibigay impormasyon para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan. Merry Christmas po. Stay happy and healthy. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!